brother mo yung president. Now, what if the order came from your brother? Sino ba nag-utos? Sino ba nag-utos? Sino ang pananagutin? Will you take the initiative? If the order came from the Commander-in-Chief of the PNP and the AFP, walang iba kundi ang kapatid mo, si Pangulong Bongbong Marcos. So magpapasalamat na kami kahit hindi mo sinagot yung aking isang tanong. Discussion, Senator, ang ano naman nila is, ilang binabalita kasi namin dito na talagang ang stand po ng pamahalaan nito, for the sake of discussion, is hindi nila haharangan. Diba? Pero hindi sila tutulong. So yun pa rin ang pinanindigan nila, hindi kami tumulong. Pero hindi, we are not going to stop them from coming into the country and doing what they need to do to investigate, but we will not cooperate. Which is, isn't it that what they did? Ang palagay ko iba ang nangyari dahil sa umpisa talagang tindi ang pagpipilit ng ating Pangulo Bongbong na talagang hindi ko-cooperate, hindi papapasukin, hindi tutulong. Pero nakita natin, kaya nga nagkakahalo ng politika, nung nag-umpisa na yung PI, yung papapalit ng ating konstitusyon sa pamamaraan ng akap at pagsusuhol sa mga pipirma, abay pumalpak yun, di ba? Nag-imbestiga rin tayo doon, pumalpak, hindi natuloy. Tapos nag-umpisa na yung mga maisog. Ayan, nung Abril at Mayo, mainit na yung mga maisog, pati Pebrero. Abay, agad-agad, ayan na, meron ng brief yung DOJ tungkol sa pagbabalik sa ICC, tungkol sa pag-aaresto kay Presidente Duterte. So nakita natin, nagbago talaga yung isipan nila by May. At may kinalaman, mahirap isipin na hindi politika yung nangyari. Nung nagkumpuni sila by May, by June, nag-resign si VP. Tuloy-tuloy yung timeline Tapos nakita natin, nag-umpay confidential funds, yung investigasyon ng Quadcom. Pagkatapos nung October, nagdatingan na yung ICC. So, mahirap isipin na talagang walang kinalaman sa politika. Mahirap maniwala na biglaan itong nangyari nung Marso. At sa yung Bureau of Immigration na nasa ilalim ni Secretary Remulla, kompleto ang record na nandyan yung ICC, nagdatingan ng October 4, tapos dumating yung security expert, yung investigador, yung lawyer. Yung lawyer nga, kaaalis lang yata Okay. So, Senator Amy, ito nga, kumbaga, si Senate President Cheese ang nag-broker, na parang pumunta, 10 nga, sabi mo nga kanina, 10 ang pinayagan po ng Malacanang na dumalo. And at one point, Secretary Boying Remulla said that he felt that, you were already bullying him, you're forcing them to admit something that they didn't want to admit to. So, my question is, was it still necessary for that third hearing? Were you able to get anything new that you did not get anymore nung first hearing pa lang? May narating ba? Oo. Kasi supposedly in age of legislation, may mga bagong revelations po. Talaga naman. I was going to ask, what new revelations did you uncover that's going to be helpful po in aid of legislation? Yes, unang-una nakita natin itong malawakang plan nila na durugin yung mga Duterte. Talagang may impeachment na, may PI na, pagkatapos nauwi pa sa kung ano-anong mga task force. Kaya eto nga, mahirap maniwala dito sa biglaan na March 11 lamang. At talagang nakakagulat to at may motibong politikal. Ang in aid of legislation natin, yung magulo, yung tungkol sa surrender or extradition. Kailangan yung dalawa sa isipan namin na pumunta sa husgadong Pilipino. Ito, hindi na nga pinayagan ang kanyang karapatan. Wala na nga yung kamag-anak, si VP Sara hindi pinapasok bilang counsel, abogado. Tapos yung doktor, pinag-intay, ang tagal-tagal at pinilit na bumiyahe kahit ayaw i-certify ng doktor. Yung mga karapatang pantaong linabag. At hindi lang si Presidente Duterte, natuklasan natin, pati si E.S. Medialdea inaresto, pati si Atty. Delgra kinaladkad. Lahat ito ay labag sa kanilang karapatan. Marami tayong natuklasan, kailangan amyendahan at iklaro yung tinatawag nating crimes against humanity, yung RA 9851. Kailangan siguro balik natin yung lumang bill ng tatay ko,
yung PD tungkol sa extradition, presidential decree, luma na yun, dekada 70 pa yan. Pagkatapos nun, may iba't iba pang mga OFW concerns. Kasi unang-una, ayaw natin maulit ito dahil ang balita, may mga warrant pang susunod. Ang ikalawa, ang balita, yung mga pulis naman, 5 pulis. Tapos susunod doon, mahaba pang listahan. At tulad ng sinabi ko, yung mga OFW, higit sa 1,000 ang nakakulong sa iba't ibang sulok ng daigdig. Nanganganib sila at natatakot na hindi na sila makakauwi. Kaya kinakailangan, asikasuhin natin yan dahil yung mga OF natin, sabi nila kung hindi na papagtanggol yung mga nasa Pilipinas at dating Pangulo, paano pa kami? Okay. Ito ilalat, medyo mahaba lang yung latag ng aking susunod na tanong sa iyo, Senator. Dahil nandoon si former Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna na pinaliwanag nga niya yung arrest warrant from the ICC, illegal. Bagamat yung pagsuko, yung surrender to the ICC was illegal. And dahil nga, ang sinasabi niya, merong violations, no? Yung violations allegedly committed by the government, kasama na po dyan yung tinatawag na extrajudicial rendition. Dahil nga, itong si former President Duterte hindi iprinisinta, hindi dinala sa isang local court before he was handed over to the ICC. Eto, parang kahapon naging mainit kasi dun sa tanong na sino ba nag-utos? Sino ba nag-utos? And that was when they yung talagang invoked their executive privilege dahil ito na po yung punto na sino ba ang parang nag-utos, no? Na from you nga parang bakit nagmamadali kayo na isakay sa eroplano at dalhin sa Hague? Ang tanong natin, pananagutin ba? Sino ang pananagutin? Will you take the initiative if the order came from the Commander-in-Chief of the PNP and the AFP, walang iba kundi ang kapatid mo, si Pangulong Bongbong Marcos? Yan ang dapat tignan natin ng maigi kasi nga ayaw talaga nila mabuko yung katotohanan. Kung ano-anong sinasabi, binubuli ko daw si Secretary Remulla. Kaya ko ba ibuli yun? Hindi nga ako madinig. Ang lakas-lakas ng boses. Nakaka-nervyos. Pero yung sinasabi ni Justice Ascuna na extraordinary rendition, sa pangkaraniwang salita, kidnap ang sinasabi niya. Illegal. Kidnap dahil dapat dinala nga sa husgadong Pilipino. Naku talaga naman. Kaya nung tinatanong namin sino nag-utos, dahil sinasabi ni General Torre, ang nag-utos sa kanya, si General Marbil, yung Chief PNP, nung tinatanong namin si Chief PNP, sabi naman niya, hindi daw niya alam. Tapos biglang si Secretary Boying, sabi niya, sige, ako na lang nagsabi. Pindihan ko yung kapatid ko sa DILG at inutusan yung PNP. Naguguluhan kami, pinipilit namin, sabi executive privilege, ay hindi namin maintindihan. Nagtitinginan kami, pinagbigyan na namin, ayoko nang maging makulit, dinidiin, sasabihin pang binubuli siya, nakakatawa naman. So, Senator Amy, ito nga, no, you had Associate Justice Adolfo Ascuna there in the panel yesterday, but also I heard Secretary Boying Remulla saying na nasa Supreme Court na, hayaan na natin ang Supreme Court na mag-decide. Are you content with that? Walang paikot-ikot lang tayo dito. Hayaan na natin ang Korte Suprema na magdesisyon. Are you content with that? Or talagang you're going to be firm na talagang may linabag, mali talaga po, maski na po ang Korte Suprema po ay hindi pa naglalabas ng kanilang desisyon? Well, nakita natin, pinag-aralan natin maigi yung 4 na kaso na kinonsolidate ng ating Korte Suprema at iniiwasan kong maigi. Kaya nga yung tinatanong ko, yung ibang tao, hindi naman sakop ng Korte Suprema, hindi sakop ng 4 na kaso. Yung tungkol sa pag-aresto kay E.S. Medialdea, halimbawa, yung pagkaladkad kay Attorney Delga, wala
naman doon sa mga kaso tungkol sa habeas corpus. Kaya nagtataka ako bakit ayaw nilang sagutin ng maayos at wala naman doon yung tungkol sa ICC. Hindi rin sakop ng habeas corpus itong tungkol sa eroplano. Kaya nagtataka ako bakit iniiwasan ng iniiwasan. Wala naman doon, hindi naman linoloob ng iba't ibang mga kaso. Kaya sa bandang huli, hindi na pinag-usapan yung sub judice, yung nasa korte, kundi yung pinag-usapan yung executive privilege. At sa bandang huli, pinagbigyan ko na kasi sabi naman ni Secretary Boying, inutusan na lang daw niya yung kapatid niya. O di sige, kayong dalawa. At lampas nun, hindi na pwedeng magtanong dahil executive privilege na raw. Kahit pinagpipilitan ko, tapos na to. Hindi na executive privilege, wala na siyang relevance dahil natapos na talagang tinangay na si Presidente Duterte sa Hague. Yun. Inaalam ko kasi nga, ito ay may relevance pa sa ating mga batas na kinakailangan paltan kung dapat amyendahan at may kinalaman rin to sa mga susunod na warrant. Hindi ito ang kahuli-hulihang warrant galing sa ICC. Yung pong panawagan kasi, maigting na mapauwi ang dating Pangulo sa Pilipinas dahil nga kung illegal siyang dinala doon, ay pauwiin dito also because of his age already. Pero binanggit din niya former Associate Justice Ascuna yung prinsipyo nga ng male captus bene detentus. Ibig sabihin kahit illegal yung pagkakaaresto, maaring legal pa rin yung detention doon sa ICC. Hindi otomatiko na illegal yung pagkakaaresto at kailangan pakawalan yung akusado. Dahil daw yung danyos na nilikha ng international justice, sa international justice, nang hindi po nahuhuli yung mga akusado ay malalang paglabag sa international humanitarian law na talagang mas mataas daw yung injury na yon kesa doon sa nalabag yung soberanya ng isang estado by a limited intrusion in its territory. Ano po masasabi niyo sa prinsipyo na yon? In application to our instant case. At natutuwa ako na si Justice Ascuna, siya rin ang aking testigo doon sa pagpapalit ng konstitusyon sa People's Initiative. Nung unang hearing, ayaw niya pumunta, pero pagkatapos doon, di rin natiis, talagang pumunta. Tuwan-tuwa ako dahil nandyan siya. Subalit ang maliwanag para sa akin, kung legal sa ICC, papayag ba tayo? Kasi siya mismo nagsabi na extraordinary rendition o di kaya kidnap ang ginawa. In other words, kahit legal sa ICC, illegal dito sa Pilipinas. Ang akin, sino ba dapat ang maghari? Ang dayuhan o ang Pilipino? Pilipino ang pinag-uusapan, Pilipino ang natangay at nakidnap. Hindi ba dapat ang mauna yung ating saligang batas, ang ating Bill of Rights, ang karapatan ng akusado? Dapat ang batas ng Pilipinas ang mauna. Bakit tayo sumasailalim sa iba't ibang batas katulad ng ICC samantalang labag sa ating konstitusyon? Huwag naman tayo colonial mentality ng labis-labis. Pati yung batas natin ganyan. May nag-text nga sa akin, nakakatuwa, "Ma'am, imported na ang bigas. Imported pa rin ang hustisya." Ano ba naman ito? So, Senator, andito sa ating batas, ang klaro, sabi ni Justice Ascuna, labag yan, extraordinary rendition o di kaya kidnap. Ganun pala bakit yung ICC ang susundan natin kahit labag na sa konstitusyon? So Senator Amy, bilang huling katanungan ko po, meron po pa bang fourth hearing or you're satisfied already with the outcome of yesterday, and will you be able already to draft yung aid of legislation based on the past 3 hearings? Scoring double the TPG mobile coverage? That's pretty good. Well,
Si Senator Bato, si Senator Cayetano, si Senator Robin, gusto pa mag-hearing kasi nga wala nang nagsalita at lahat walang alam tungkol sa ICC personnel na nagsidati nga nung nakaraang taon, ang tagal-tagal pa rito, nasa lahat ng luxury hotels. Naku, nagka-problema pa sa Forbes Park dahil nagkakalat sila doon. Pero wala nagsasabi. Sa bilyon-bilyon ginagastos sa Intel, wala raw sila naramdaman, wala raw sila nakita. In the meantime, nakakuha na yung ICC ng mga confidential documents galing sa East Avenue, Quezon City, nakakuha ng bank records, nakakuha ng police blotter, pambira talaga. Ang problema ko, testigo. Kasi wala nga magsalita sa ICC, wala ring testigo na sumusulpot tungkol sa eroplano. So, paano ako mag-fourth hearing kung ganyan? Tapos, ang Senate President pa natin, nako, talaga naman, inaakusahan ako ng kung ano-ano, nakakatuwa. Okay. So, let's see. Abangan natin kung may susunod pa at kung may sisipot pa po mula sa mga gabinete. Ay, wala na. Yes, Pat, kasi problema, yung unang hearing, may dalawa akong subpoena, ayaw niyang pirmahan. Tapos yung ikalawang hearing, talagang walang sumipot. Sangkatutak ang aking subpoena, hindi rin pinirmahan. So, Senator, hindi nyo yung sinasabi niya na talagang para maiwasan ng constitutional crisis na itong dalawang sangay ng ating pamahalaan, ang ehekutibo on one hand at lehislatura on the other, ay talagang magkabanggaan dahil kapag pinang-contempt ninyo, lalo na kung siguro kung cabinet secretary yung papakontempt ninyo at ang sergeant at arms ng Senado ay hindi naman mapapatupad yung inyong arrest warrant para idetine sa Senado, sa PNP din pupunta yon to serve the arrest warrant for the contempt citation. So, para maiwasan ka nga po itong constitutional crisis, you don't buy that po na na kaya siya nag-mediate para maiwasan ito pong bangayan ng dalawang sangay ng ating pamahalaan. Bakit naman naaabot sa ganon? Unang-una, tuloy-tuloy naman ang aming pag-uusap at nakita naman natin ilang contempt order na ang linabas ng Senado, ng Kongreso, hindi naman nagkaganito na ipapalaya tapos biglang may show cause drama. Nagulat naman ako doon. Pero ang akin lamang, pinagbigyan ko naman, kaya nung hindi sumipot ng second hearing, kahit hindi pinirmahan yung subpoena, sige na lang, pinaltan yung date, sige, paltan na lang yung date, pinaltan yung oras, okay din, sinabi 10 lang yung testigo, sige, 10 na lang yung testigo, tiniis ko na lang, parang walang bangayan. Kaya nagulat ako, pinagbigyan ko naman lahat, itong contempt na si Senator Bato ang nag-move, binaliktad, pinalaya kagad. Ang sabi niya, hindi pa niya napabasa yung contempt, biglang pinalaya kagad. Saan ka naman nakarinig ng ganon? Nakakagulat naman. At saka yung show cause na yan, panibagong proseso yan. Kaya ayoko makipagbunuan kay Senate President, kilala naman natin siya, pero wala namang ganyanan. Kilala naman natin siya. Linawin natin yung show cause order para kay Ambassador. Ambassador, oo. Within 5 days, explain why hindi naman hindi naman siya cabinet member. Sabi mo, dapat baka cabinet member, magka-constitutional crisis. Malayo siya sa cabinet member. Parang meron pang hindi pa, still, parang buhay pa yung may pag-asa pa na ma-cite in contempt kasi nga pinapagpaliwanag pa si Ambassador to show cause order. Paliwanag ka why you, 5 days, diba, within 5 days, kung bakit hindi, why you should not be cited in contempt. Meron, buhay pa naman yung mo. Pwede yung pa. Contempt citation mo. Pero bagong procedure yon, never heard ng show cause. Bago yan sa amin. Ako, laging kulang ang panahon. Pag magkausap tayo, so magpapasalamat na kami kahit hindi mo sinagot yung aking isang tanong. Ano yung isang tanong mo? Sinabi ko kasi nga may paglabag. Alam mo ako, yung feeling ko na parang, brother mo yung president. Now, what if the order came from your brother? Well, ang problema, wala naman nagsasabi nung ganon, pero anuman ang findings, ilalabas ko. Andito na tayo, ilabas na natin ang katotohanan. Ang tama ay tama, ang mali, unfortunately, ano pang tumbling ang gawin mo ay mali. And with that, kung lumapag sa batas, paparusahan, hindi tayo papayag na paulit-ulit na linalabag ang ating saligang batas higit sa lahat. Senator, with that, we'd like to thank you for joining us
this morning and always being open to chatting with us. Maraming salamat.